May dumaan na bang sitwasyon sa iyong buhay na talagang hindi mo maintindihan kung bakit nangyari? Hindi lang mahirap, kundi pakiramdam mo ay hindi patas, hindi mo deserve iyon. At nagtatanong ka sa Diyos, bakit? Ngayon, may sagot sa iyo ang Biblia. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang Romans 8 verse 28. At nalalaman nating ang lahat ng mga bagay ay nagkakaisa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos, ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Dalawang salitang gusto kong i-focus natin. Lahat ng mga bagay. Hindi sinabi ng Diyos na ilang bagay, hindi mga magagandang bagay lamang. Ibig sabihin, kasama ang masakit, kasama ang hindi patas, kasama ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Lahat ginagamit ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Ito ang isa sa pinaka-challenging na talata sa buong Biblia. Hindi dahil mahirap intindihin, kundi mahirap paniwalaan, lalo na kapag nasa gitna ka ng pagsubok. Kasi madaling sabihin na lahat ay may dahilan kapag okay ang buhay. Pero kapag nasa ospital ang isang mahal mo, kapag nawalan ka ng trabaho, kapag nabigo ang isang bagay na matagal mo nang pinaghandaan, mahirap maniwala na ginagamit ito ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Pero tignan natin si Joseph. Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Nakulong siya ng walang kasalanan. Nakalimutan siya ng mga taong tinulungan niya. Sa bawat sandali ng kanyang buhay, pakiramdam niya ay mali ang lahat. Wala itong katuturan. Pero sa katapusan, nakita ni Joseph ang buong larawan. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos." Lahat ng masakit na pinagdaanan niya, ginamit ng Diyos para ilagay siya sa eksaktong posisyon na kailangan niya para matupad ang kanyang layunin. Baka ngayon ay nasa gitna ka ng iyong sariling Joseph moment. Pakiramdam mo ay mali ang lahat, hindi patas, hindi mo deserve ito. Pero ang Romans 8 verse 28 ay nagsasabi, ang Diyos ay aktibong nagtatrabaho sa lahat ng bagay, kasama ang pinakamasakit para sa iyong ikabubuti. Hindi nangangahulugang masaya ang lahat. Hindi nangangahulugang okay ang lahat. Ibig sabihin, walang anumang dumaan sa iyong buhay ang nasayang sa kamay ng Diyos. Baka ngayon ay may bagay kang pinagdadaanan na hindi mo nakikita ang dahilan. Hindi pa malinaw kung para saan ito at baka frustrated ka. Pakiramdam mo ay walang katuturan ang lahat. Subukan mong baguhin ang tanong mo sa Diyos. Sa halip na bakit nangyayari ito sa akin, tanungin mo, Panginoon, paano mo gagamitin ito para sa aking ikabubuti? Iyon ang pagbabago ng pananaw na nagbubukas ng puso sa kung ano ang ginagawa ng Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita. Manalangin tayo. Panginoon, may mga bagay sa aming buhay na hindi namin maintindihan. Mga sitwasyong pakiramdam namin ay hindi patas. Mga sakit na hindi namin deserve. Ngayon, pinipili naming maniwala sa Romans 8 verse 28 na ang lahat ng mga bagay ay nagkakaisa para sa aming ikabubuti dahil nagmamahal kami sa iyo at tinawag mo kami ayon sa iyong layunin. Tulungan mo kaming magtiwala sa proseso kahit hindi pa namin nakikita ang buong larawan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan, walang anumang nangyayari sa iyong buhay ang nasayang sa kamay ng Diyos. Ginagamit niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. I-share mo ito sa isang taong nagtatanong sa Diyos ng bakit ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.